Ang pelikula ay tungkol sa isang guro na si Ling na nagkaroon ng relasyon sa kanyang estudyante. Kahit anong iwas niya sa lalaki ay hindi niya nakayanang iwasan ng tukso hanggang sa magkaroon sila ng pisikal na relasyon. Ngunit habang ginagawa ito, ay hindi sinasadyang nabuntis siya ng binatilyo. Hello mga kaboso! Welcome back sa Netflix. Ang pelikula na ating matutunghayan ngayon ay pinamagatang Wet Season na ipinalabas noong 2019. Ang 42 years old na guro na si Ling ay may benang na stroke at hindi makapagsalita, kaya siya ang nangangalaga dito. Siya ay kasal sa loob ng 8 taon at wala pang anak, kaya palagi siyang iniinsulto ng kanyang asawa sa isyong iyon. Regular siyang nagpupunta sa klinik para sa kanyang pagpapagamot at sa wakas, pagkatapos ng maraming taon ay sinabi ng doktor na umaayos na ang kanyang matris at posibleng mabuntis. Sa kanyang paglabas ng ospital ay nakasalubong niya ang kanyang estudyante sa paaralan na nabali ang kanyang binti habang nakikipagpaligsahan sa isang martial arts. Nahihirapan itong maglakad kaya inihatid niya ang kanyang estudyante sa bahay nito na nagpapakita lang ng kanyang kabaitan. Isang araw, nang tignan ni Ling ang mga answer sheets ng kanyang mga estudyante, ay nakita niya ang sagotang papel ni Weilun at mababa ang nakuha nito. Kaya nagpasya siyang bigyan ito ng karagdagang oras upang maturuan dahil naaawa siya dito. Nang gabing iyon ay naroon ang asawa ni Ling na si Andrew na pinapaliguan ng kanyang ama. Pagkatapos ay inutusan siya nito na kumuha ng tuwalya, ngunit nang natagalan lang siya saglit ay pinagsalitaan na siya ng masasakit. Walang pagmamahalan sa kanilang pagsasama. Nagsasama lamang sila sa ngalan ng kanilang responsibilidad bilang mag-asawa. Kinabukasan sa paaralan, wala ni isa mang estudyante ang interesado na mag-aral ng kanyang Chinese class at nagsisialisan sila maliban sa isang estudyanteng si Weilun. Hindi siya komportable na nakaupo siyang tinuturuan lamang ang iisang estudyante, ngunit wala siyang pagpipilian at naging masaya naman siyang kasama ito. Nagkakagusto din naman si Weilun sa kanyang guro dahil palihim niya itong kinukuhaan ng litrato sa kanyang cellphone. Umuwi na si Ling matapos ng kanyang klase, ngunit wala pa ang asawa nitong si Andrew. Naghintay siya ng ilang oras hanggang makatulog siya. At nang magising ng hating gabi ay dumating naman ang kanyang asawa na lasing. Pinigilan niya ito ngunit pinagsisigawan siya at sinisisi nang dahil di umano sa kanya ay hindi sila magkaroon ng anak at nais nitong mawala si Ling sa kanyang buhay. Ipinaliwanag ni Ling na hindi niya kagustuhang hindi sila magkaanak at ginawa naman niya ang lahat ng paraan upang mabigyan ito ng anak, ngunit walang pakialam si Andrew sa paliwanag ng asawa. Isang araw, nagmamadaling isinama ni Ling si Weilun sa tahanan nilang mag-asawa upang doon naturuan ito. Namangha ang binatilyo sa laki ng bahay ng kanyang guro, ngunit nang makita niya ang matandang lalaki, ay naisip niyang iyon ang dahilan kung bakit ito palaging nagmamadaling umuwi. Matapos maturuan si Weilun na kanyang gurong si Ling ay umuwi na ito. Ilang araw ang nakalipas ay makikita si Ling sa ospital upang operahan siya para sa posibleng pagkakaroon ng anak. Ngunit bago magsimula ang kanyang operasyon, ay ilang beses niyang tinawagan ng kanyang asawang si Andrew. Ngunit hindi nito sinasagot ang kanyang tawag. Kung kailan kailangan pa naman niya ito ng mga oras na iyon. Lumalabas lamang na walang pakialam ang kanyang asawa sa kanya. Iniisip niyang mas importante pa ang trabaho nito kaysa sa kanya o dili kaya ay may kasama itong ibang babae. Hindi nagtagumpay ang resulta ng kanyang operasyon at hindi na siya posibleng maging isang ina. Lalo siyang nag-aalala at iniisip niyang pinaparusahan siya ng kanyang mga kasalanan. Nang malaman ng kanyang asawang si Andrew na hindi talaga siya maaaring magkaanak, ay iniwan siya nitong mag-isa at tinratong alang silbi. Ang pinakamasaklap pa,
ay wala siya kahit ni isang tao na pagsasabihan ng kanyang hinanakit. Tinanong ng kanyang estudyanteng si Waylon kung ano ang kanyang problema, pero hindi niya sinabi dito. Ngunit nagbago ang lahat nang hindi nagturo si Ling sa kanyang klase ng 3 araw, kaya nag-iwan ito ng note na nagsasaad na may martial arts tournament ito at iniimbitahan niya ang kanyang guro na panoorin ito sa kanyang laban. Matapos mabasa ni Ling ang note, nalilito siya kung pupunta ba siya doon o hindi. Ngunit dumaan ang ilang araw at sumapit na ang araw ng paligsahan, nagpasya na siyang tumungo sa competition. Nasaksihan niya ang pagkapanalo ni Waylon sa paligsahan at nakatanggap ito ng gold medal, ngunit wala ni isa man sa pamilya nito ang nagtungo doon, kaya nagpasya siyang ilibre ito ng pananghalian kasama ng kanyang biyenan. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay ay nakaramdam siya ng kakaibang kasiyahan at hindi niya maintindihan ng kanyang sarili kung bakit naaakit na siya sa kanyang estudyante. Ngunit ang alam niya ay nagsisimula na talaga siyang magkagusto kay Waylon, sa kabila ng layo ng agwat ng kanilang edad. Ramdam niyang nahuhulog na ang kanyang loob sa binatilyo, ngunit wala siyang lakas ng loob na ipagtapat ito. Nang gabing iyon, tahimik siyang nakatulog, ngunit naalimpungatan siya sa lakas ng ulan. Tumakbo si Ling patungo sa silid ng kanyang biyenan upang isara ang bintana. Nang tanungin niya ito kung bakit di siya tinawag upang ipaalam sa kanya na umuulan, ay hindi ito sumasagot. At nang nilingon niya ay napag-alaman niyang sumakabilang buhay na ang kanyang kaawa-awang biyenan. Sobrang masama na ang kanyang loob at ngayon ay nawala pa ang nag-iisang tao sa kanyang buhay na palagi niyang kinakausap. Nang sumapit ang araw ng libing, nakita niya ang kanyang asawa kasama ng isang babae at isang bata. Napagtanto niyang maaaring dati niyang asawa ito at matagal na panahong niloloko siya ng kanyang asawa. Nasaktan ng sobra si Ling, ngunit ngayon ay pusong bato na siya. Madami na siyang sakripisyong ginawa sa kanyang buhay, kaya wala na siyang pakialam ngayon. Nadurog ang kanyang pagkatao, ngunit nagpatuloy pa din siyang bumangon at inalagaan ang kanyang sarili. Pagkatapos nun ay bumalik na siya sa kanyang normal na buhay at tumungo sa kanyang klase kinabukasan. Napakasaya ng kanyang estudyanteng si Waylon nang makita siya matapos ng ilang araw. Gaya ng dati, hinatid niya ito sa kanilang bahay. Ngunit biglang dumugo ang ilong nito kaya nagpasya si Ling na samahan na lamang ang binatilyo sa kanyang tahanan upang lapatan ng yelo ang ilong nito. Sila lamang ang taong naroon kaya nagdulot ito ng kaunting pag-aalala sa kanilang sitwasyon. Hinawakan ni Ling ang kamay ni Waylon upang ilagay ang yelo sa ilong nito, ngunit sinimulan siyang halikan ng binatilyo. Tumanggi si Ling, subalit hindi siya tinigilan ni Waylon. Ayaw niyang magkaroon sila ng pisikal na relasyon nito dahil estudyante niya ang lalaki, ngunit pinilit siya nito. Hinayaan na lamang ni Ling na yugyugin siya ng kanyang estudyante sa pagkakataong iyon kahit alam niyang mali ang kanilang ginagawa. Estudyante niya ito at guro siya ng binatilyo, ngunit sa sandaling matapos na ang kanilang ginawa ay hindi na ganoon ang kanilang relasyon. Matapos nilang magyugyugan ay paalis na si Ling at naisip niyang nakagawa siya ng pinakamalaking pagkakamali. Mura pa ang pag-iisip ng binatilyo at hindi nito alam kung ano ang tama sa mali. Nabibighani pa ang estudyante sa kanyang guro, kaya hindi pa niya ito kayang iwanan. Ayon pa sa estudyante ay mahal na siya nito noong una pa lamang siya nitong makita. Alam ni Ling na hindi siya ang nararapat na tao para dito. Hindi siya tinigilan ni Waylon sa paghahawak ng kanyang kamay dahil nais nitong may mangyari ulit sa kanila. Ngunit patuloy niya itong itinataboy. Isang araw, parang nababaliw na si Waylon sa pagkamis nito sa kanyang guro, kaya kinailangan na ni Ling na sampalin ito sa kanyang pagmumukha. Hindi pumapayag ang estudyante na makipaghiwalay ang kanyang guro matapos nang may mangyari sa kanila. Sa sobrang pagkataranta ni Ling ay nakabangga pa siya ng taxi. Bumaba siya mula sa kanyang kotse at nakipag-usap sa driver ng taxi na galit at sinisisi siya ng lalaki dahil sa nangyari. Gayunpaman,
Umuwi na siya ng kanyang bahay at iniwan si Waylon doon. Kinabukasan nang patungo na siya sa paaralan na kanyang tinuturuan sakay ng bus, nakita niyang muli si Waylon at pinipilit pa din siyang suyuin ito, ngunit hindi pa siya handa sa ganoong relasyon. Dahil alam niyang magdudulot lamang iyon ng masama para sa kanilang dalawa kung sakaling mabibisto sila at mawawalan siya ng trabaho. Isang gabi, habang tinitignan ni Waylon ang mga larawan ni Ling sa kanyang cellphone, habang siya ay nasa kanyang klase sa martial arts, may dalawang lalaki ang lumapit sa kanyang likuran at inagaw ang kanyang cellphone sa kanyang mga kamay upang makita kung sino ang kanyang tinitignan. Mula ng araw na iyon, ang bawat estudyante sa paaralang iyon ay namarites na ang dalawa ay may lihim na relasyon at ang chismis na iyon ay nakarating pa mismo hanggang sa principal. Kaya isang araw, ipinatawag ang dalawa sa principal's office. Tinanong ng principal si Ling kung may relasyon ba sila ng kanyang estudyante. Alam niya na hindi na siya makakapagsinungaling pa, kaya inamin niya dito na nagtalik sila minsan. Pinayuhan si Ling ng principal na magpahinga muna ng ilang mga araw at si Waylon naman ay inilipat sa ibang paaralan upang hindi na sila magkitang muli. Ang magandang desisyon ng principal ay walang sinuman ang naparusahan dahil nagkataong mapopromote ito matapos ng ilang araw at ayaw nito ng balakid sa kanyang pag-angat sa posisyon. Habang pauwi na, sinubukan ni Waylon na hawakan sa hita ang kanyang guro. Nainis si Ling at inihinto ang kotse sa tabi saka tinanong ang kanyang estudyante kung ano ang kailangan nito sa kanya dahil hindi magtatagumpay kung matutuloy ang kanilang relasyon dahil sa laki ng agwat ng kanilang edad. Sumagot si Waylon at sinabing, "Ito ang una kong breakup at ikaw ang unang babaeng minahal ko." Hindi di umano nito alam kung kailan sila muling magkikita, kaya nais niya lamang mayakap ito. Sa kabila ng pagsusumamo ni Waylon ay hindi pumayag si Ling na hawakan pa nito ang kanyang katawan. Bumuhos ang ulan kaya lumabas ng kotse ang binatilyo habang umiiyak dahil hindi niya matanggap na mawawala sa kanya si Ling. Sa kaibituran ng puso ng guro ay may nararamdaman siyang pagmamahal sa kanyang estudyante kaya ayaw niya itong makitang umiiyak. Hinabol niya ito at niyakap sa kanyang mga bisig. Sa maikling sandali ay nakaramdam si Ling ng kasiyahan sa binatilyo. Kahit na malungkot siya dahil magkakahiwalay na sila, ngunit wala siyang magagawa. Nang makauwi na siya sa kanyang tahanan, nagdesisyon siyang makipag-divorce sa kanyang asawa. Iyon ang pinakamalaking desisyon na nararapat niyang gawin. Ilang araw ang lumipas, napag-alaman ni Ling na nagdadalang tao siya. Naghintay siya sa loob ng mahigit 8 taon upang mabuntis. At ngayong magiging isang ina na siya, ay hindi niya alam kung sino ang ama nito. Kung ang kanyang dating asawang si Andrew o ang kanyang dating estudyanteng si Waylon. Gayunpaman, hindi na mahalaga kung sino ang ama dahil ang dalawang lalaking iyon ay nawala na sa kanyang buhay. Bumalik si Ling sa kanilang probinsya sa bahay ng kanyang ina, kung saan doon siya namuhay ng payapa na malayo sa lahat ng kaguluhan at kalungkutan. Marami pong salamat sa walang sawang panonood. Huwag kakalimutang mag-subscribe sa aking channel, pa-like, comment at share na din.